Ay, magandang hapon no, mga boss, mga kamping, mga bunyog. Salamat po sa mga dumadagdag na subscriber, no. Saka, maganda po yung mga comment nyo, ang dami. Magkukulab po tayo mamaya. Madali lang po itong vlog na to dahil 136 yung babasahin kong comments. Oo, magkukulab tayo, maganda. Naalala ko kasi, nung napanood ko tong kay Jessica Soho, na one day ago ito eh. Naalala ko si Senador Bato. Dahil di ba noon sabi, ang utang ng Pilipinas, pag hinati mo sa populasyon ng Pilipinas, kada isang tao na Pilipino may utang na 144,000, including na yung bagong panganak, di ba? Kaya nakapag-isip si Bato na kung ganun di mas magunta pa, mas marami mag-anak lang na mag-anak para liliit ang utang ng kada Pilipino. Parang may katukwiran to ako. Siyempre, di ba, kung nangyari, 5 tayo. Magbabayad tayo ng tag sa 10,000. Kung magiging 6 tayo, bababa yung babayaran natin, di ba? Hindi na tag sa 10,000 kasi mahati na sa 6. Kung magiging 10 tayo, mas liliit ang babayaran ng bawat Pilipino. Kaya siguro yun ang naisip ni Bato. Mas mabuti pa magparami na ng magparami para kung liliit ang babayaran ng kada Pilipino. Napanood ko itong kay Jessica Soho. Senador, manood ka. Mukhang hindi pwede ang gusto mong mangyari. Oo. Ito. One day ago lang ho ito. Meron ho itong 331,000 views. Mag-asawa mula Camarines Sur, umabot ng 17 ang anak. Mukhang yung panukalang batas mo, Senador, mukhang matagal na nilang sinusunod. Pakinggan natin. Mas maraming anak, mas malaking pamilya, mas masaya nga ba? Kapag nanganganak ang isang babae, madalas sabihing nasa Pakinggan mo to, Senador Bato. Mukhang hindi po pwede yung gusto mong mangyaring mag-anak na mag-anak hukay hindi lang ang isa niyang paa, kundi pati na ang buhay ng kanyang sanggol. Pero ang 42 anyos na si Carna, nasanay na raw sa hirap at sakit ng panganganak matapos mabuntis at magluwal ng sanggol ng 17 beses. Si Carna kasi mula nung nag-asawa, taon-taon talaga kami nag-aki. may mga pagkakataon pa ngang si Carna paraw mismo ang nagpapaanak ng kanyang sarili. Ayan, panduwa ko, siyam. Gabos ko na ako, nagpaluwas ka. Gaano nga ba kalawak ang kaalaman ng ating mga kababayan sa pagpaplano ng pamilya? Huwag niyong planuhin yung pamilya. Baka magalit si Bato. Dito sa kubong ito sa Sitio Lipak sa Goa, Camarines Sur, nagsisiksika ng napakalaking pamilya ni Carna. Ang kanyang mga anak, tabi-tabing nakahiga sa papag na parang sardinas. Wala silang sariling kasilyas o CR. Bihira lang din daw silang makaligo. Nahirap po kami sa tubig. Nag-iigib kami ng mga sapa-sapa. Ang mga bata, kulang sa damit. Ang kadalasan nilang suot, mga Senador Bato, padalan mo to ng damit. Ito ang gusto mong mangyari, di ba? ang baro na malaki sa kanila. May po kaya mga bado ang mga aki ko. Tang tigabalado na nga mga kinang mga matoa. Mahirap kung marami kami kapatid. Minsan po hindi kami nakakakain. Si Carna at ang mister niyang si Jesus, sa pamumulot ng nyug binubuhay ang kanilang buong pamilya. Nangyari sa kuya, kang araw ka na pagpurot kami ninyo. Ay nabadil ako. Ang akala ninda, nasa taas ang tiyo, pero tigpurot ko itong mga hulog-hulog sa naman. Igdinagtama, igdinagluwas.
ang mga nyog na ibenta ni Karna sa halagang 200 pesos. Bakal po. Ipambibili ng bigas at gatas. Sa 200 po, nabakal ko, tulong gatas na 15 ho, 2 kilong bagas, tapos yung 50, tigliti ko sa motor. Ang uli ko sa 205. Pagka-uwi si Karna, agad nagsaing. Para may pang-ulam, kumuha si Karna ng tanim niyang gulay. Malunggay yata yun, Jessica eh. Ito ang pinagsaluhan nilang mag-anak. Sa daming araw ng kanilang mga anak, may mga pagkakataong hirap na nilang matandaan ang pangalan ng mga ito. Hirot si Aileen. Ang pandua si Junior. Pero si Angelica. Pantulo, pang-apat. Tama baga. Pang-lima, ano pangalan? Si Aisha. Ang pang... Tama na yan, ho. Hindi pa pwede yung gusto mong mangyari, Senador Bato. Yan, ho. Paano mo ngayon papatungan ng ano yan, ng 144,000 na utang? Saan kukuha ang pambayad yan? Hindi pa pwede yung solusyon mo, Senador. Mag-isip ka ng medyo mas maganda kaysa yung mag-anak na mag-anak, no? Senador, kung minsan ano kaya kung Senador para maipakita ninyo, total, parati naman yung sinasabi, na mahal ninyo ang bansang Pilipinas, di ba? Mga senador, kung sa loob kaya ng isang taon ni magmula sa Pangulo hanggang sa Congressman, Senador, Vice President, kung wag muna kaya kayo tumanggap na sweldo sa loob lang ng isang taon, at ibigay ninyo sa sinasabi nating nasa mababang laylayan. Kumbaga sa mag-abono muna kayo. Huwag naman puro kabig. No, mga boss. Kayang-kaya nyo naman sigurong mabuhay kung isang taon lang kayong hindi susweldo sa gobyerno. Makakapagsilbi pa rin kayo. Yung bang tawag nating sakripisyo para sa bayan. Diba? Ang budget ngayon 5.7 trillion something. Kung alisin niyo muna lahat ang sweldo ng magmula Pangulo hanggang sa dami ko kasing sumusweldo sa gobyerno. Isang senador yata, ilan ang staff niyan? Isang congressman, ilan ang staff niyan? Halos lahat ng nakadikit sa mga yan, ang lalaki na sweldo niyan Mga undersecretary, secretary, secretary, kung ano. Mga chief. Tapos, ang magiging solusyon ni Bato magparami ka ng anak. Para marami maghahati-hati sa utang na dapat bayaran. Yan. Pero parang si Ping Lacson yata, hindi yata tumatanggap na sweldo nun. Ewan ko magandang yan maganda yan. Sino ba pwedeng mag-umpisa na wag tumanggap na sweldo? Si Robin, si Kimo, si Lito Lapid, si Bong Revilla, marami pwedeng maski na hindi sumweldo na isang taon, hindi magugutom, yung dami. Halos lahat naman ng senador sa congressman, puro mga multimilyonaryo yan di ba? Sakripisyo niya isang taon para sa mga mamayang Pilipino, lalo na yung mga re-electionist, no? Di ba? Magandang yan. Di ba? Pakita ninyo na may malasakit kayo. Totoo. Sa bansang Pilipinas. Di ba, mga boss? Palagay nyo. Kung ako nasa inyo, ganyan ako kayaman, tapos ganito, naghihirap ang bayan. Hindi ko tatanggapin sweldo ko, bibigay ko na sa mga
sa mga dapat matulungan, kagaya niya, no? Ang dami, oh. Ang daming naghihirap, oh. Lalo ngayon, grabe nga sabi niyo, eh. Yung inflation, oh. Di ba? Kano, isang balita ko, kigadok lang, magkano? Nasa 300,000 yata, eh. Siya pa lang yun. Oh, yung, si Gadog, di ba? Oh, yung laki nun, 300,000. Marami-raming bigas yun. Isang buwan pa lang yun. Oh, talagang mahal yung mga Pilipino na sinasabi ninyo na babangon ninyo, babangon, di. Ha? Sa palagay nyo? Isang taon lang. Palagay ko malaking ginhawa para sa mga Pilipino. Doon sa mga nasa below poverty line na talaga, doon nyo ibigay. Mag-collab na ho tayo. Kung talagang mahal nyo, yan ang pinakamaganda nyong gawin. Lalo na yung mga senador dyan, si Kimo, Robin Padilla, Lito Lapid, sino pa ba dyan? Si Bongo, dami yan, eh. Dami yan, Lalo na si Senador Tulfo, di ba? Mga matutulungin, di ba? Kulab na po tayo. Hindi pwede, Senador Bato, yung gusto mong mangyari. Pinakita ko naman sa iyo resibo. Ano sisingilin mo nga ro dyan sa mga nilalang nila na yan, na 17. Papatungan mo pa ng 144,000 kada isa, di lalong na mga matay na yan. Ikaw talaga, Senator Bato. Mag-isip ka pa ni bago, ha? Robert Injan Santos. Shout out. Agnes Tester. Shout out. Good day. Good day po. Watching from London. Welcome to the club, Agnes. Erin Barrera, shout out, sabi niya. Ha? Walang mangyayari dyan sa Rox dahil unity ang dalawang dynasty na sina Marcos Jr. at Sara walang H. Duterte. Ito yung mga comment sa vlog ko kahapon, Erin Barrera ulit, 6 years na ganyan ang gagawin ng mga rubber stamp congressman. Awa. Sumagot si 3JCO po. Shout out, my friend, ha. Melay mo, 12 years, not 6. Kung maging presidente si Sara plus 6 years, yun. Pastilan good. Agnes Tester ulit, Kahit anong sabihin ni Sara Dutay, nakaw po yun. Duwag naman pala. Sara, duwag. Guilty kasi, sabi ni Agnes Tester. Friend Jaime Bingson, shout out, ha. Dolor Garcia, Belinda Magtangob, shout out sa inyo dyan sa Italy. Sabi ni Friend Jaime, aba, ang aga, Roque. Kaya ho hindi maipaliwanag dahil ginastos lang niya sa sariling kapakanan. Ay, nako Pilipinas, paano na ang mga mamayan mo na naghihirap? Nga, sabi ko, Friend Amy, kung talagang mahal nila itong mga politiko na to na mga nagsasabing iaahon, di huwag muna kayong kumuha ng sweldo nyo, 1 taon lang naman. Sumagot si 3JC kay Friend Amy, hindi ginastos, baka tinago sa Switzerland. Tawa-tawa si 3JC po. Sumagot din si Friend Amy, baka nga. Mahirap kasi gasusin yun. 3JC ka. 7 milyon sa araw. Anong gagawin mo dun? Anong pagkain ng anak na kamote? Anong pagkain kakainin mo sa araw para maubos yung 7 milyon? Friend Amy Bingson ulit, isa pa ang abnoy na anak ng presidente ng Smart Magic. Isa din siyang kurap na konsentidor pagkatapos iboboto sa pagka-presidente sa inaharap. Gumising na kayo mga bobong botante, galit si Friend Amy.
Erin Varela ulit, oh. Matakaw si Sara, walang H. Honesty Duterte sa pondo ng Pilipinas. Arlene, shout out Arlene. Ha? Ang sabi ni Ka-Percy, chinilasing kita dyan eh. Sandro eh, courtesy ka pa, pera ng bayan yan eh. Napanood mo yun ha, Arlene ha. Edelberto Garcia Jr., shout out. Tama ka, Kuya Rox. Masahol pa sa ama niyang demonyo, yung buwisit na Sara Dutaing yan. Gara pa lang pagnanakaw na ang ginagawa sa kaban ng bayan. Kakapal ng mga muka, gara pa lang pagnanakaw. Wala eh. Kung nangyayari, kita mo naman yung ginawa ro sa, pinatayan pa ng microphone eh. Ay, Lord. Yannick Ordobes, shout out. Unity nga sila sa Nakawan. O, yun nga. Evelyn, 871, shout out. 6 years. 6 years na nagdusa ang mga Pilipino, another 6 years na naman bang parurusahan ninyo ang mga taxpayer? Tama na, sobra na. Wala na bang katapusan sa pagsandok ninyo sa pera ng mga Pilipino? Lord, kayo na po ang bahala sa kanila. ICC, pasok. Parang yun na lang ang pag-asa. Pipito Duran, welcome to the club. Idol Roque watching Guam. Isa lang dapat maalis sa Pilipinas, yung devil ng Davao, tapos na ang salot sa Pilipinas. Wala nga eh, pinagtatanggol nga nila eh. Pipito Duran ulit to. LP Kiambao, traidor sa partido. Pipito Duran ulit. Courtesy pera ng taong bayan, hindi pera ni Sara yan. Sumagot si Porping Peña. Tama. Sumagot na naman si 3JC Upo. Di rin. Lucy in disguise with diamond. Ala na to. Lucy in disguise with diamond. Yan si Lisa Smag. Katakot din yung babae na yan. Kung babasihan lang ang revelasyon ni Maharlika. Ay nako. Sarap talaga makipag-collab sa inyo, totoo. Ha? User, shout out user. Hindi na sila nahihiya, magnakaw, grabe, kakakapal. 3JC up ulit to. Sir Rox, ang bilis mo nang mag-vlog ka na agad, eh di pa nga ako naka-comment doon sa isa. Kala ko ba, nirarayuma ka rin. Pupuyat ako sa gabi, friend eh. Kaya ganitong oras na ako nag-vlog eh. Porping pair niya ulit to. Good day, Sir Rox. Watching from Kabuyaw. Porping pair niya ulit to. Sobrang karapalan sa Kongreso. Malamang na nagkalagayan na naman. Hanggang kailan kaya matatapos ang ganitong uri ng gobyerno sa Pilipinas? Wala na. Si broadcaster nga eh. Nag-iisip ng umalis dito eh. Baka bukas yun ang i-vlog ko. Makikipag-kwentuhan tayo kay broadcaster, ha? Aburido na rin, eh. Ha? Antonio Balitian. Welcome to the club. Antonio Balitian. Marcos yan, apo ni Makoy. Kurap na kurap. Sabi niya. 3JC up ulit to. Sir Rox, parang ganito lang yan eh. Ito na naman. Sabi ni Sara Jim Potpot, ba't ba kayo nangingialam sa budget? Di nyo ba ako kilala? Punta kayo sa budget hearing. Doon kayo magreklamo. Magrereklamo nga. Si Party List France inisnab naman. At pinapatayan pa ng microphone. Kakasaka? Buti nga, nagpipigil pa yun. Manapak yan dyan eh. Pinamumunuan tayo ng vice presidente at saka presidente na parehas na spoiled. Si Excellency nga, $10,000 a month ang budget niyan. Nung nag-aaral yan, di ba? Anak ng weteng, ha? Li Chang, shout out Li Chang. Wala na.
Mangmang na mamamayan, hawak na tayo ng sindikato. Mamimiligro na ang mga mamamayan. Nasa kumunoy na tayo. Lord, tulungan mo naman kami. Si Li Chang, ano to eh. Talagang ano rin po yata to, deboto rin pa ng mahal na pong Jesus Nazareno, ng Black Nazarene. Oh. Alberto Ulaer. Sumagot si Alberto Ulaer. Oh. Shout out ah. Karox, grabe ang ginagawa ng mga tuta ng mga congressman ni Tambaluslos, Sara, Carpio, Duterte. Nag-object ilang congressman. Makabayan Black, pinatay ang microphone ng congresswoman ng Davao de Oro Caroque. Ang mga congressman at mga senador noon, mga honorable Caroque. Mga senador at mga congressman ngayon, dishonorable. Tama ba ako, Caroque? Tama ka. 100% tama ka, ha? Antonio Balitian ulit to. Balitian. Oo, nabulsa yan. O, sigurado. Li Chang, sabi ni Li Chang ulit to. Debate. Debate nga, di pinag-aaksaya ng magpaliwanag pa tungkol sa paggasta. Naitain na ni Sara na makapal ang mukhang butangera. Sara Pamor. Bullshit. Galit si Li Chang. Sino matutuwa? Nga. User ulit to. Hindi niya ginastos yan. Itinabi niya yan. Tapos re-report niya na expenditure. Oh, yun. Ano to? Florentino Lagasca. Shout out. Tama, hindi yan ginastos. Itinago yan para sa 2028 election. Yun, ang malupit. Puto. Patay tayo dyan. Porving Peña ulit. Sir Rox, dati akong manggagawa. Yung 1 milyong bahay, di kayang matapos. Bahay ng 3 buwan hanggang 6 na buwan to 1 year. 1 milyon lang yun, ha, Porving Peña, ha. Ito 7 milyon. Kinawa Japan, Ellie 6822, shout out. Abangan na susunod na kabanata na pagnanakaw, kabanata pala. Pre-Naime ulit to. Mga nakakasuka na ang mga mambabatas ng Pilipinas, mga walang hihiyain, walang puso, walang kaluluwa, karma na ang bahala sa inyo. Talaga. Problema, hindi naniniwala yata sa karma itong mga ito. Basta ang nasa pakapal ng pakapal yung pera, walang sawa sa lapi, ano? Arnel Ganya. Welcome to the club. Arnel Ganya. Mga pusakal na magnanakaw sila, ang kakapal talaga. 3JC Hope ulit to. Wala si Rox. Mga hari at reyna sila ng Pinas. They can do whatever they want, however they want, whatever they want. Pista lagi ang bulsa ng mga hunghang. Totoo yan, 3JC Hope ka. Marilu Pabianak, shout out ha. Sabi niya, magandang tanghali po tay. Ayoko pa po sanang mag-comment kasi mataas po emosyon ko sa pagkadismaya. Sa inasal ng Kongreso sa pangunguna ng magaling na lahi ng Makoy at higit sa lahat, yung pakabastos nila sa mga oposisyon. Nakakagalit po pagkagarapal nila. Hindi talaga dapat yan DepEd kasi anong magandang halimbawa ituturo niyan kung ganyan sa budget or pera ng bayan ginagamit ng mga pag-aabuso. Hindi po yan ginastos, inupuan lang isang araw para chop araw-araw sa 125 million. Ang totoo po, nasa account na niya yan. Dapat po huwag tigilan ng Makabayan Black ang kalokohan ng mga nakaupusang gobyerno. Huwag siyang pasiguro kapag lumabas ang desisyon ng ICC. Bagsak ang postura niya. Kawawa talaga po tayo sa kamay ng mga gahaman na ito. Lord, nagsusumamo kaming lahat na pangunahan niyo po na mapigilan ang mga kasamaan nila. Tay, relax po. Ha? Kasi ramdam ko po mataas din ang emosyon niyo. God bless us all, Rocky Warriors. Stay safe always. Stay safe, nak dyan. Ingat ka dyan.
Ito. Osinyago. 2257. Welcome to the club. Osinyago. Parliamentary courtesy daw. Puro Duterte protection ang totoo. Yun nga eh. Librado Ludovico, shout out Blessed madaling araw po, Karox. Watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Stay safe, NLT. Isa yan sa binabanatan ni Atty. Claire Castro. Ay nako, pumasok si Charis Este, BBM Jr. Aba, 125 million in 90 days. Todas hindi maipaliwanag. Hoy, mga congressman, street senatong, humanda kayo. Narito si Atty. Claire Castro. Totoo. Tony Alberto. Welcome to the club, Tony Alberto. Itong BP Kuno ay isang totoong buhaya na nasa katauhang tao. Kailangang matalian ang bunganga nito para hindi na makapagnakaw. Di nila kaya. Wala na, hanggang di gumagalaw. Nakakita ako nung military takeover. Oo, nakakita ko. Yung dapat mangyari. Totoo lang. Rolando Resco. Kailangan lang matinong militar ang upo. Malay mo, God moves in a very mysterious way, di ba? Malay mo. Sabi ni Rolando Resco, korupsyon sa Pilipinas naging legal. May basihan yan. Butangera at ang baluslos. Di na kayo kinilabutan, mga anak. Nga kayo, hintayin nyo ang paniningil ng tadhana, mga hindorobo sa kaban ng bayan. Totoo. Yun na lang talaga. Jose Tusi. Welcome to the club, Jose Tusi. Grabe ang garapalan ng pagnanakaw sa politikong gahaman sa pera at kapangyarihan. Totoo. User, sobra na talaga. Doon lang sa prom D niya nababagay ang nagkakalat dito sa NCR, parang ama niya. Fidel Marpil, shout out. Ang kapal talaga ng mukha ng mga Duterte. Mukhang pera talaga. Kailan ba nagkaroon ng malasakit ang mga Duterte sa bayan ng Pilipinas? Lord, maawa naman po kayo sa amin. Yan ang dasal na lang talaga. Ferdinand San Juan, shout out Ferdinand San Juan, Magandang hapon po, Karox. Wala na po tayong magagawa dyan sa 125 million na nagastos ni Sara. Sarado na po at napagkaisahan na sa Kongreso ng mga panatikong mga mambabatas ni Sara. Hawak nila ang Kongreso. Kaya nga tayong mamamayan, dasal sa mahal na Panginoon Diyos na lang po tayo umasa. God bless po. Doon na lang talaga, wala na User ulit nuknukan ng pagkasiga niya, wala namang laman ng ulo. Jose Tusi ulit gawain talaga nilang mag-amang Duterte na magnakaw. Bakit wala namang umaawat Sige, akot. Confidential fan, gusto ko ganito. Bigay. Basta lahat ng gusto ko, okay, approve lang kayo na approve dyan, mga bata. Yes, ma'am. Hindi ko kayo pababayaan. Jacel Guse. Shout out. Good morning, Karox. Parang nangyari ulit sinasabi ni Ka-Percy na maligaya na naman si Indaya Sara na walang salita kontra sa kanyang budget. Meron ako nun Anyway, hindi ko alam kung kailan ko i-content. Baka bukas o whatsoever. Freddy Mitra. Welcome to the club. Bakit si Lenny nun walang budget? Yun nga. Mahihain si BP. Walang yain itong nakapwesto Gilberto Quinto. Welcome to the club, Gilberto Quinto.
Sir, 5 years pa tayong maghihintay ng tamang mamumuno sa ating bansa. Parang marami pang mawawala sa kaban ng bayan. 5 years? Baka hindi lang. Ano ba ang mamumuno? Wala na mamumunong matino. Ewan. Alberto. Mayet Hensyo. Welcome to the club. Hindi po ginasta yun, kundi isinubi. O, yun lang yun. Ano to? Sherlock Osom. Sherlock Osomi. Welcome to the club. Minadali na matapos. Bakit? Dahil ba sasabihin na natin na diretso, nabibigyan ba kayo, mga diablo kayo? Yun nga. Arnold po si Diego, shout out my friend, sabi niya. Di na tinatabla ng hiya ang mga yan, Sir Rox. Wala na. Hiya-proof itong mga to eh. Kung merong bulletproof, itong mga hinayupak na to, hiya-proof. Federico Mandak, shout out. Grabe ang karapalan, bastusan sa deliberasyon ng budget. Planado talaga, lalo yung Sandro Marcos, marunong na sa pasikot-sikot, bata pa pero magulang na sa politika. At yung bastos na BP, tinayuan at nilayasan lang yung mga gustong magtanong para usisain saan niya ginastos yung 125 million. Mas malala pa sa tatay niya, lalo na yung tagilid sa China. Paano mong igagalang ang politikong ito, mga bastos? Pwe, galit si Federico Mandak. Ito. Gardenia, Cherney. Welcome to the club. Gardenia, Cherney. Dapat ipaliwanag yung 125 million in 19 days. Wow na wow, sabi niya. Rachel Esguera, my friend, shout out ha. Good day. Brother Elias Ischo, shout out sa'yo ha. Cassandra Daisy, shout out. Itong 21 congressman, woman, ay resulta ng Comelec na preloaded election. Bakit? Yung 125 million ay sana nagamit na sa gutom ng Pilipino. Yan Sandro Marcos na yan, dinagdagan ang mga kasalanan ng angkan nila sa pagbastos sa mga mamamayan na Pilipino na hinayaan sanang mag-explain si Sara Ulo. This is a proof that Marcos Duterte magkasama sa lagi pagdating sa pera. Kaya priority natin suportahan ang mano-manong eleksyon, dahil kung hindi, itong mga katulad ng 21 congressman ang uupo sa budget hearing. Salamat Mr. Rock at Rocky Warriors, at meron tayong space sa ganito para ma-share natin ang pagkalungkot sa mga halimaw na mga ito. Nanawagan si General Eli Trio, Corner Odono, na may big meeting sa September tungkol sa dayaan ng eleksyon. Galing din kay Atty. Castro. Same ang analysis ninyo. Malversation of fund dahil binigay ng pondo para contingent fund at hindi confidential fund. Mga nasalanta ng bagyo ay sana para sa inyo yan, pero binigay ni Marcos kay Sara para sa secret fund niya, para pambili ng boto para sa 2028 ang saklap. Oo yan, Cassandra Daisy. Christian Cheng, shout out na ka. Good afternoon po sa lahat, mga ka-warriors, and mostly po sa inyo, Tatay Rox. Yung gulong yan na pinasok ni Toothbrush at Sara, di niya alam, lalo niya lang hinuhubaran ng pagkatao niya. Teka po pala, di naman tao yan. Nagkakatawan tao lang, pero ibang nilalang talaga yan. Ewan ko, ang klase mga tao to, walang sawa sa salapi, ano?
Federico Mandac ulit. Serox, kahit siguro sinong senador o mga ekonomista di kayang ipaliwanag yung 7 million a day na paggasta. Grabing kapal ng mukha talaga. Walang hiya, walang konsensya, lahat sila. Delikado talaga pag ganyan ang naging presidente. Diktador din yan. Wala nang tayong aasahan pa, Serox. Mga general ngayon, may bahag na buntot. Lord God, kayo na po ang bahala. Alam mo yung mga general kasi, di ba, no, kaya pagka-retired general ka, ipwesto ka ni Digong. Gagawin kang, gagawin kang secretary, o gagawin kang ng Department of Tourism, o kung ano-ano. Lord. Ramon Intong, shout out. Sabi niya, ang bigat ni Congressman, Charis, ang bigat ni Kong Charis King ko. Tinapos ka agad usapan ng 125 million na di maipaliwanag ni Sara, walang H at walang oo, ang tibay nyo. Grabe talaga, bloodline ni Digong nyo. Hats, tambaluslos, cross sa super red. Laging walang sugat sa laban. Unscratchable. Biro nyo. Nagsasabong si Ramon Intong, maraming alam to. Roel Cabarlo. Welcome to the club. Roel Cabarlo. Baka nagpasikip dun sa ibaba. Nagpasikip. Rodolfo de la Cruz, shout out. Huwag nyo nang hanapin yung 125 million. Nasa mabuting bulsa na yon. Anak ni Digonyo yan, sabi niya. Louis Bulanos, shout out. Sabwatan talaga ang mga manduruga sa gobyerno. Full force sa pera ng taong bayan. Saan ka pa kung Linda Philippines, sabi ni Louie. Kalat ni Baya, shout out. Good afternoon, Karoke. Nax Early Bird, tirahin mo na, Karoke. Christian Cheng ulit, May attitude problem yung nagpatay ng microphone kay Representative Franz Castro Tyrox. Kasing attitude problem ni SD card fake BB President ng mga trolleyista. Yanong bastos, no? Sa kanila gaya gawin yun. Ang pagpatayan ng mic habang nagsasalita. Lalo na ito si Sunblock at Chara. Siguro pag ito ang napagpatayan ng mic habang nagngangasabi, hindi lang sa pang-aabuti ninyo. Siyempre, nag-level up na. Sintas bola at Chara, sabi niya. Raul Villanada, shout out. Greetings, Kuya Rox. Parliamentary courtesy daw sa kapwa nila congressman na walang congressman. Wala, parang gaguhan na lang. Totoo yan. Kalat ni Baya ulit. Harap-harapang korupsyon. Ganun lang kasimple yan. Totoo yan. Kalat ni Raul Villanada ulit. Isang pagpapakita na hindi talaga gumagana ang demokrasya. Demokrasya? Wala na yata. Disgrasya na meron. Wala nang demokrasya. Raul Villanada ulit. Hindi pa ba mulat ang mata ng mga Pilipino sa nakikita nilang naririnig sa national TV at mga vlog? Talagang tanga na lang ang patuloy na humahanga sa ganitong klaseng mga mambabatas. Yun nga problema, Raul Villanada. Base sabi ko, yung corruption virus at saka yung tanganism virus, very communicable disease pa. Kinawa Japan. Wala namang gamot. Ang gamot sa corruption virus, kwarta eh. Yung tanganism virus din, yun. Bigyan mo ng 500, tatanggapin boboto ka na. Tanga nga eh. Ngagay mo.
Sakit ulo. Christian Cheng ulit to. Yung asta ni Sintas Bola at Chara, Tyrox, nung kinikisyon siya, halatang guilty. Guilty defensive. Sasabihin niya na wala namang ebidensya. Isang damakmak na ang ebidensya. Ano po, Tyrox? May kutob saan napunta ang 125 million winaldas ni Sintas Bola at Chara. Nasa maiging kalagayan na yan. Ang ebidensya na arangkada na naman ang kanilang makinarya. More intel, Compipans po. Thanks po for today's episode, Tyrox. God bless po. Ingat. Ingat ka din. Ha? Alam nyo itong vlog ko sama-sama na tayo dito o, di ba? Ito, Placido Silva. Oh. Hanggat, shout out sa iyo ha, Placido Silva. Sabi, hanggat hindi nagigising mga natutulog na utak ng mga loyalista, tuloy-tuloy lang ang pamamayagpag. Ang mga mandarambong na taga Davao. Sobra ng panluloko nito sa mga mahihirap na Pilipino. Nakakagigil na ito. Sabi niya, wala, Placido, puro gigil na lang mangyari. Akira Milos, shout out, sabi ni Kalatni. Nakakausap mo ba kasi yan? Kamsat Lloyd Aclaro, regards daw, sabi ni Kalatni. Oh. Kalatni ulit oh. Paano pa tayo makakaahon sa utang kung ganito gumasta ang magaling na gobyerno natin? Ha? Mas malaki pa ang gastos kaysa kinikita. Kaya forever na tayong baon sa utang at kahirapan. Sayang na sayang ang bansang ito. Totoo yan, Kalatni ka. Kawawa yung mga Pilipino, no? Pare-pares tayo mga Pilipino pala. Ha? Buti pa yung mga incheck. Oo, nakasubi na yung Parmali. Fernando Ribong, shout out. Sarang masiba sa pera like father na kriminal na magnanakaw din. Sancho Panza de la Brocha, shout out. Raul Villanada ulit oh. May problema talaga ang mga korte natin at hustisya. Kay may lilitai pa na mga katulad ni Natulpo na hindi na i-educate ng due process. Ay, alam niya si Tulpo. Kumbaga sa doktor yan. Ha? Albularyo yan. Albularyo. Diyan lumalapit yung mga walang pambayad na doktor. Sang-ayon ba kayo? Meron naman nga siyang napapagaling, di ba? Yung mga ayaw magsustento, yung ayaw maniwala na siya ang anak o papa-DNA niya. O, di ba? O, ganun, meron siyang natutulungan. Kumbaga sa yun nga wala kang pang ospital, punta kay Tulpo. O, ihilutin ka niya, o, di ba? Boyet, Piña, Florida, welcome to the club. Ngingisihan lang tayo ni Sara Taba. Hindi na yan tatablan ng hiya. Nakakapit na sa dugo, buto at laman ang kasibaan ng mga yan. Ang maigaganti lang natin dyan ay yung wag na wag ng iboto ang taong yan. Maski hindi mo boto yan, baka yari na nga yung yung balotang baka planchado na yung 2028 Ha? Kadali lang maniobrahin yan. Diyos ko. Nangyari na nga nung kay Labipi Lenny, di ba? Bal Japsun. Welcome to the club, Bal Japsun. 4888. Grabe talaga si Tambaluslos, malupit sa nakawan. Sinisimot nila ni Marcos Jr. ang pondo ng bayan. Talaga lang Rolando Cruz ulit Kana po, anong gawin pagtutol sa mga budget na yan? Wala pong mangyayari. Ubod po ng kapal ang mga nakaupo sa lahat ng sangay ng gobyerno. Totoo yan.
Florentino Lagasca. Welcome to the club, Florentino Lagasca. Shout out ha. Sobrang katakawan na sa pera ni Sara. Tapos pinagtatakpan ng mga kaalyado niya sa Kongreso. Napunta sa bangko. Kasalanan ni Marcos yan. Ex-mas gift ni BBM. Yan kasi galing daw. Galing daw sa pondo niya yan. Tapos tinapos na yung deliberation kahit may objection. Pinatay yung microphone. Pasimuno yung Sandro Marcos. Bastusan sa Kongreso. Ito, napanood pala niyo lahat ha. Kung paano mga binastos yung mga oposisyon. Rolando Cruz ulit oh. Sa batas natin, hindi sinusunod. Tignan yung COA report lang. Ang report lang ng report. Pinapansin ba ng mga senador, ang mga kongresista? And if tanging magagawa natin ay magdasal na lang na sumabog ang mga yan ng mga yan sa kabusugan. Yun na lang talaga. Yung COA bago bumaba si Digong, siya rin yata ang dyan eh. Nang pinuno niyang COA na yan eh. O, di ba? Siya rin na sa ombudsman. Siya rin yata ay sa DOJ. Siya lahat eh. Pati si Bantag, na-reappoint. Di ba? Ni-reappoint tapos yan na, pumutok na. Oh. Pero na-reappoint na si Bantag. Oh, di ba? Bago siya bumaba, na-reappoint na siya. Oh, wala. User ulit oh. Sa bulsa nila napunta, may asahan pa ba kayo? Tayo puro kurap, namumuno ngayon, kawawang Pinas. Lahat nagtaasan, tas sila binubulsa lang ang pera. O yan. Divine Wilson, oh. Shout out ha. Tama ka, Karox. Matapang ang muka at walang at walang malasakit sa bayan. Digong na digong ayaw ding ipublic ang income tax. Manhid na kaya hindi na pinapansin ng mga Pinoy. Wala na. Magnangak man tayo dyan. Pakialam ko sa inyo. Ha? Wala kayong magagawa sa akin. O, di ba? O. Pero yun nga, may Diyos. Pero hindi niniwala sa Diyos itong mga to. Hindi. Kasi kung naniniwala ka sa Diyos, hindi mo kayang gawin to eh. Ang mga taong naniniwala sa Panginoon, may kasiyahan. Oo. May kasiyahan. Mga to, walang kasiyahan to. Hanggang may mananakaw itong mga yan na yupak na to, talagang sasairin nila. Divine Wilson ulit to. Wala daw pondo para sa dagdag ng classroom at teacher, pero merong bilyong pondo para sa ibulsa. Ito yan. Divine Wilson ulit to. Pareho lang si Sara at BBM. Galing kay BBM yung 125 billion. Kaya pala mahal na mahal daw ni Sara si BBM. Spoiled. Divine Wilson ulit to. Ang tagal ng paghuhukom sa mga taong ito. Totoo yan. Divine. Ang tagal. Beng Camposano. Welcome to the club. Beng Camposano. Sabi niya. Sabi ni Beng Camposano, sindikato na kasi namumuno sa atin. Kawawa Pilipinas ang mahihirap. Kawawa ang Pilipinas ang mahihirap, sabi niya. Florentino Lagasca, sabi niya, yung confidential fund ay silent form of corruption dahil sa hindi naman pala na-audit yan. 125 million na ubos sa loob lamang ng 19 days. Talagang nakakaiyak ha. Pinoy Abroad, shout out. Gusto pang pagtakpan ni Ngiwi Jr. ha. 121 million plunder yan. Wala na yan. Plunder. Hindi naiintindihan. Yun ang tatay niya, hindi nga makakasuhan eh. ICC pa nagkaso eh. O, diba? Divine Wilson ulit to. Para sa kanila, wala silang accountability. Magpaliwanag sa taong bayan. Wala. Taong bayan, Divine, wala na.
Wala na tayong aasahan dyan. Rolando Cruz, oh. Ginagamit ni Tulfo ang Senado sa kanyang programa. O, yun talaga eh. Payag sila eh. Divine Wilson ulit, oh. Karaoke. Ayaw ko din yung mga, Karaoke, ayaw ko din sa mga Tulfo. Mga corrupt at power hungry din yan. At political dynasty din ang gusto mga yan. Ano pa nga ba? Lumulusot eh. Ano ba? Divine Wilson ulit. Sorry, Tyrox. Napadami comment ko. Naiinis at nanggigigil kasi ako. Huwag mo na ang basahin lahat. Hindi, okay lang yan. Florentino Lagasca ulit, oh. Sa dinami-dami ng congressman, 3 lang yung gustong malaman kung paano naubos ang 125 million sa Kabanang Bayan. Unitives talaga. Totoo yan, Florentino Lagasca. Pinoy abroad ulit, oh. 125 million in 19 days. Sana dalhin yung video na yan sa street o daan at ipakita sa mga mangmang kung anong masasabi nila dyan. Gusto kong marinig ang opinyon at reaksyon ng mga botante. RPB, shout out. Sobrang gahaman, sabi niya. David Alvin Mendoza, shout out ha. Karaoke, at sa mga karaoke warriors, magandang tanghali po dyan. Anong deliberasyon sinasabi nila? Sa gobyerno ngayon, walang pwedeng komisyon sa mga ginagawa nila. Taong bayan na lang talaga ang pag-asa ng bansa natin. Ang problema po kasi ay napakatahimik ng mga nasa oposisyon ng gobyerno. Nag-aantay lang naman po ang mga mamayan natin na may manguna sa pag-aklas. Sana po kumilos na ang mga nasa oposisyon bago maging huli ang lahat. Ay, totoo yan, David. Wala eh. Lay Flores, welcome to the club. Sara Labate po, sabi niya. Pinoy abroad ulit, oh. Bilang mamamayan, anong solusyon para maayos ang judicial system ng Pilipinas? Kasi hindi ganyan ang ibang bansa. Lahat ng problema merong solusyon. Ayaw lang gawan at ayusin ang problema ng mga politiko. Totoo yan, Pinoy abroad. Lay Flores ulit, oh. Sara Bato de la Rosa. David Alvin Mendoza ulit, oh. Hello again, Karox. Yung pong 125 million na budget ng OBP, napunta na po sa bank account ni Sara Jim Potpot Tambaloslos Dutae. Gusto nilang higitan ang ninakaw ng mga Marcos sa Pilipinas sa kangkungan na talaga pupulutin ang mga Pilipino. Kaya wag na tayong magreklamo pa, magtiis na lang tayo habang buhay. Talagang ganun ang mangyayari, David, pag hindi gumalaw, ang mga general, yun lang pwedeng mamuno dyan eh. Sa kanila armas eh. Rolando Blones, shout out. Gandang gabi, Karox. Grabe ang budget hearing ng mga bastos. Nagsasalita pa ang mga makabayan black nang nagtayuan ng ganyan. Ba dapat pasahurin ng mga taong bayan? Akala siguro ni Sandro magandang ginawa niya. Di niya alam yan ang gagamitin para magamit sa eleksyon. Hay, di po ba kayo magpapalit yun dyan? Wala na yan. Wala na, talagang itsura lang talaga nila. Wala na silang katalo-talo eh. Kaya nilang gawin lahat ng gusto nila. Magreklamo kayo hanggang gusto nyo. Amin ang Comelec. Amin ang Smart Magic. Bukas kayo, sabi nila. Walang oposisyon. Elizabeth Iscare, shout out. Good evening, Sir Rox. Ano pa ba ang magagawa ng ordinaryo na tao at yung kalaban nila? Most powerful pa. Kita nyo yung hearing dyan sa budget para sa Vice President. Binababoy na nila. Bastusan na talaga. May report yan sa COA kung saan maliwanag sikat ng araw na pagnanakaw yan. Ang tapang-tapang ng Sara na yan, pero di niya masagot yung mga dapat isagot kung saan naman napunta ang 125 million. O ano,
O ano tawag dyan? Kapal ng muka. Yun lang maski hindi naman sila tinatablo ng kapal ng muka. Di bali makapal ang mukha ko. Ganun yan. Basta busog ang tiyan ko at saka bulsa ko. Baka kayo, hindi nga makapal ang mukha nyo, wala naman kayo gutom naman kayo, ha? Hintayin ninyo yung 20 pesos na bigas kung kailan darating, ha? Tubig. Elizabeth Iscari ulit, Ipinakita dito sa Rox kung gaano kagarapalan ang pinaggagawa ng mga ito sa atin. Lalo na ang Vice President pa. Alam kasi ni Sara na yan ang walang maglalakas loob na kalabanin sila. Hawak nila lahat mula sa congressman, senador, pati mga presidente, kakampi niya kanya. Kaya yung Makabayan Black, walang magawa, di ba? Kawawa talaga mga Pinoy. Dahil halos lahat sa kanila magnanakaw. Ang kakapal ng mga mukha nila. Lalo na yung Sara, booking na. Nagmamalinis pa. Doon pa lang sa tinatanong kung saan napunta yung 125 million. Wala na siyang maisagot. Bakit? Guilty ka ba, ha? Ano kung guilty? Wala namang mga sa akin, ha? Di ba? Wala na to. Sky Makantan, shout out. Parang tatay din niya. Like father, like daughter. Anong tanong bayan? Walang yag balls ang mga congressman. Dapat naman kasi inaalam muna ng mga congressman at iniisip din nila ang kapakanan ng taong bayan. Anong klaseng mga politiko mga ibinoto ninyo? Puro yata mga kapalang muka, sabi ni Sky Makantan. Ren Aimee ulit, ang kapal ng mukha ni BP na yan, sobra-sobra sa pagkakawatan at ipinantanggol pa ng mambabatas ng mga abnoy din dahil mga mukhang pera din sila. Magkano ang mabinigay ni Sara? Walang eat sa mga congressman na yan. Secret. Pero siguradong milyon yan. Mike Villanueva, shout out. 14.2 trillion pesos na ang utang ng bansa at taong bayan ang nagbabayad ng mga bundok na utang na yan in the form of taxes. Kanya dapat bantayan ng taong bayan ang pagwawaldas ng pera ng taong bayan na inutang lang. Wala yan. Sino magbabantay, Mike? Kita mo yung COA, bali wala yung COA Mike Villanueva ulit. Uulitin ko, inutang na lang ang perang yan tapos wawaldasin lang ng basta-basta ng walang paliwanag. Bakit? Taong bayan ang magbabayad sa mga inutang na yan. Hindi si Marcos, hindi si Sara at hindi mga magnanakaw na tolong Gressman. Galit si Mike. Mike ulit Kung walang magbubusisi sa pagwawaldas ng pera ng taong bayan na inutang lang, what do you expect given the fact na 90% sa mga nakapwesto ay magnanakaw? Erlinda Aquino, shout out. Kuya, habang pinanonood ko sa balita ang tungkol dyan, nanggigigil ako sa galit sa mga nakaupo sa gobyerno. Korupsyon ang dahilan. Lahat sila nakikinabang sa pagsandok sa kaba ng bayan. Totoo yan Heto si Prince Shervin sa Peda. Si Tia Deli. Ines, shout out Christian Sen. July 7 Alcantara, shout out sa inyo mga friend. Sabi ni Lola Basyang. Tropang Lola Basyang at Tia Deli po, bumabati ng magpagpalang buhay sa ating pong lahat sa mga kapatid sa Rocky Warriors. Same to you, our Master Rox. Doon po sa tanong mo, Sir Rox, kung kaya ko bang ubusin ng 125 million ba yun? Sir Rox, nakapikit pa habang nagpapahid ng pangrayuma, Sir Rox. Minuto lang, Sir Rox. Di po aabutin ng lubog ng araw. Paano? Simple lang, Sir Rox. Kumuha ka ng sako, tapos pumikit ka, sabihin mo, abracadabra,
Dapat walang kokontra. 125 million, ngayon sa akin ka na. Tatawa si Tia Deli. Sabay supot, itago sa baul. O, di ba, Sir Rox? Magic, di ba? Yung perang 125 million na hinahanap nyo. Nyo po, nasa mabuting kalagayan na po, mga minamahal kong karayuma, ha? Kahit ano pang apila, wala na po tayong magagawa. Wala na pong hanapin pa. At di po yan lilitaw. Nasa mabubuting kamay na po. At kasalukuyan na pong kumukolekta ng interes. Sa tingin nyo mga karayuma, bakit siya nagmamadaling kuhanin yung pera? Utakan lang po yan. Nakalusot siya, di ba kung ayaw nyo daw kayo masapak ng tunay na reyna ng Tambaluslos sa durian ng Davao. No mas tayo dyan, Sir Rox. Mga hari at reyna po. At mga tigasin niyang mga yan. Akin ang Cavite, sa kanila ang China. Ang anting-anting ng Cavite, hindi po tatalab dyan. What Sarah wants, Sarah gets. Just imagine po, kung magiging presidente po yan, talagang uwian na, Sir Rox. Dami sigurong magbibigti na lang sa puno ng kamatis. Halatang hawak niya po lahat. At sa kapal po talaga ng muka ng mga nasa Congress, harap-harapang babuyan at balahuraan. Grabe po talaga kakapal ng mga pagmumuka. Tingin ko sa mga pisting yawa na to, puro na mga demonyo. Wala nang mga kahihiyan at takot po sa Diyos. Totoo yan. Pera po talaga ang kanilang Diyos at sinasamba. Kaya po sana, Lord, ang bahala sa mga taong ito na puro po mga mahalang ang bituka at kaluluwa. Hanggang sa muli po, bago pa po magpanting ang punong tenga ko sa mga halimaw ng mga ito, si Tia Deli po, lalayas na lang muna. Baka di po ako makapagpigil. Mag-alakabayo ako at mapagsisipa ako mga hinayupak na mga ito. Oy, mga anak, kayo talaga ng mga buwakang kinam. Galit si Tia Deli. Okinawa, Japan. Gabon lang ang malakas. Oy, yan sinasabi ko, Kalatni, yung Gabon. Diba? Military takeover na yata. Yun ang dapat mangyari dito habang maaga pakikita ko yun Roberto Lanusa, shout out. Greetings Kuya Rox, Karox, Rocky Warriors. Hanggang kailan tayo magtitiis sa panggagago ng mga politikong magnanakaw? Akala mo kanila ang perang pinamimigay nila. Dapat talaga may magsindi ng apoy. Ano sindi ng apoy? Sindi ng mitya para magpalayas natin lahat ang mga magnanakaw sa gobyerno at mag-umpisa ulit. Ikulong at makakumpiska ang mga ninakaw nila. Lahat ng pamilya nila na di pwedeng pumasok sa gobyerno kailanman. Sana nga yan talaga ang dapat Roberto. Kaya alam paano. Elizabeth Iscari ulit Sir Rox, kung tatanungin nyo ako kung paano mauubos ang 7 milyon sa isang araw, di naman nila ginastos yun. Nasa taguan na nila yun. Kasi kung gagastos nila yun, mabubuking siya, di ba? Kapag walang ebidensya, walang kaso. O di ba, ang galing-galing ng Sara na yan, ang talino. Baka nga sanay na din itong mangurakot, kaya alam na ang gagawin kung sakaling mausisa siya. Wala daw ebidensya. O di wala. Ang talino, no? Tawa-tawa si Elizabeth. Talagang yun Ana Mercado, shout out. Good evening, Karoke. Talagang sobra na. Sana tamaan ng kidlat sila. God, they bankrupt the treasury. Wala na. Ana Mercado ulit Karoke, offshore bank account yan. Totoo. Ana Mercado ulit Punyeta ka, Sara. Masahol ka pa sa ama mo. Tama, walang ginawa yung pesting awa. Seamless talaga, sabi niya. Shirley J. Sir, shout out. Mahirap, Karoke, gasusin yan. Mapuwera, isugal mo yan o pinamigay mo sa mga alipores mo para mga kakampi mo sa mga critical na pagtatanong. Gaya dyan sa kamera. Sige, good luck na lang sa kanila.
naawa ko kay Atty. Brasco, grabe, pinatayan pa ng microphone. Sad. Anong kayang masasabi dyan ni Mayor Magalong sa ginawa ng kamera? Sakit sa dibdib, grabe. O, talaga lang, Shirley. Tayo natin yung masasabi ni Mayor Magalong, di ba? Baka meron. Mayor, ano masasabi mo, Mayor? Edmond Anon, shout out. Xerox, grabe na sobra. Xerox, grabe na sobra. Lantaran talaga yung ginagawa nilang sobrang kawawa ang mga mahihirap. Sino na dapat mamuno sa ating bansa? Grabe na talaga. Wala na. Lorna Velez, shout out. Palagay ko, Karoke, idiniposito na yung Sara Jim Potpot ang account niya, yung 125 million. Sabi ni user, oh, good evening, Xerox. Wala nang kahiyan ang mga namumuno sa Pilipinas. Harap-harapan, kasarap, ingud-ngud sa simentong napakagalas ang mga mukha nila. Mga satanismo, mga gago at gaga, mga ulul. Galit si user. Aji Ventura, shout out. Mga sipsip, ang mga hayop, Xerox. Makita ko yung pagmumukha ni Sara. Xerox, talagang nakakabwisit. Nakikita ko yung dalawang sungay niya. Xerox, nagsuot pa siya ng kulay puti. Maitim naman ang budi. Grabe, Xerox. Nakakaawa na talaga ang Pilipinas, Xerox. Ginagahasa ng mga politikong gahaman sa kwarta. Ginahasa ng mga politikong galit sa pera. Angie Ventura ulit, oh. Ha? Itong si Sandro pa, piling matalino, buwisit. Jose De Leon, welcome to the club. Jose De Leon. Sabi niya, wala na lahat na bayaran ng wala na lahat na bayaran sa budget hearing na yan. Imagine sa mga bobo, okay na iyang budget presentation nila dahil akala nila wala silang responsibilidad sa kanilang mga sinumpaang sinasakupang mamamayan. Walang kwenta ang pera sa taong, pero silang nagkukwenta kung magkano ang mapipiga nila. Yung anak ni BBM, nagsisimula pa lang sinungaling at mandarambong na ng pera ng bayan tulad ng ama, ina, lolo at lola niya. Sige kayong mga pulahang tanga, sana kayo na lamang ang maghirap at huwag niyo na kaming at huwag niyo na kaming isama sa waldas niyong mga kaisipan. Ang dami pa nito, pero babasahin ko lang to. 1 oras pa lang naman tayo, di ba? Kasana Daisy ulit, oh. Duwag dahil walang explanation si Sara Ulo. Akala nila nakaisa sila pero naka-video at naka-record ang kabastusan nila. Wala yun. Hindi na intindi yun. Alam nila yun. Sa siga kami. Bakit? Oposisyon kayo, ha. Marami kami. O, di ba? Ramon Valencia, shout out. Good morning, night, bossing. Nakaka-high blood at nakakagigil na talaga nangyayari sa bansang Pilipinas. Garapala na ang mga galawan sa loob. Ang nakakalungkot lang, yung professional sila at sigurado mga edukado sila. Mataas ang pinag-aralan. Bakit bastos hindi pa tapos magpaliwanag, nag-alisan na at may nag-switch off pa na microphone? Mga anak ng pusang gala talaga. Yun sila, eh. Ramon Valencia ulit, oh. Bossing, mga ilang araw lang tatahimik na lang ang balita na yan kung hindi gagalaw ang posisyon. Ganun talaga mangyayari dyan. Ramon Valencia ulit, oh. Ang nakapagtataka, bakit hindi tanungin ng mga magaling na senador at congressman ang tungkol dito? Nasaan si Tulfo, Bato, Bong Revilla, Bongo, Jinggoy, Villanueva, Robin, Marcoleta, Tolentino at iba pang, kumusta na lang sa lahat? Wala tatanungin.
Wala na. Ay, Lord. Busy sila eh dahil doon sa mga napatay ng pulis, yung katulong na minaltrato ng amo, yun ang pinag-uusapan sa Senado eh. Amado Galang, welcome to the club ha, Amado Galang. Ganun pala Karox, bakit hindi pa ginamit lahat ng confidential fund ni former OBP Lenny? Natira pa para paggawa ng mga classroom para hindi na nataga ni Sara na walang AIDS. Kaya nga eh. Danilo Madrid, welcome to the club. Danilo Madrid, ha? Shout out sa'yo. Guys, lumang-luma ng style na yan. Milyong barya lang yan sa mga katulad niya. Wala namang ang majority Pilipinos. Lantaran ng walang dignidad yung mga aso ni Sara. At yung majority leader, kongreso raw. Mas grabe ito kaysa sa mas grabe ito kaysa sa kay Sara. Reynaldo Gonzales ulit. Sir Rox, okay lang tanong mo kung paano uubusin 7 milyon isang araw. Parang naliliitan pa nga Sara dyan eh. Kahit 125 milyon isang araw, kaya niyang sunblock lang. Atag Sara 125 milyon na. Pero kung talagang gagastusin Sara, yan hindi para sa confidential at DepEd. Alang problema kahit magkano isang araw para sa ikabubuti ng eskwelahan at mag-aaral. Ganun. Alem Morales, shout out. Karox, tungkol po ito sa kasambahay at mga kagalanggalang. Karox, tungkol po ito sa kasambahay at mga kagalanggalang ng mga senador. Bakit hindi na lang bigyan ng magaling na abogado ang kasambahay at ididemanda ang among ng bugbog at sa korte na lang magkita-kita? Usapang barangay lang yan. Dapat sa mga senador, sa barangay sila magtrabaho. Yun nga, pinagkakasayahan eh. Ha? Reynaldo Gonzales. Sir Rox, kung ako, posisyon ni Sara, di ko mauubos yung 7 milyon sa araw. Nising kondoling, di ko gagalawin. Hindi naman pala sakop ng budget para sa OBP. Bakit mo gagalawin? As simple as that. Kahirap ata ng makulong at malaman taong bayan magnanakaw ka. Kahit ka humarap kapag alam ng taong bayan nagawa mo, dala-dala mo yan habang buhay ang kahihiyan. Wala yan, Reynaldo. Kahihiyan, wala ang kahihiyan. Wala yung kahihiyan. Walang kahihiyan yan. Hindi naman sila dadami ba yung pera nila sa kahihiyan. Kaya nga marami silang pera, hindi sila marunong mahiya. Ay, mission accomplished mga boss. Adorasyon di Maranan, shout out. Mirna Regalado, my friend. Boyong Kong Balong, shout out. Eman Escalona. Mission accomplished po. God bless, oo. Senador Bato, hindi pwede yung gusto mong mangyari magparami. Mag-isip ka ng iba. Hanggang bukas po mga boss. September na, mamaya makakarinig na po tayo ng Pasko na naman. Okay, tuli ng araw. Paskong nagdaan, di ba pa? Paskong nagdaan, di ba par? Kung kailan lang, ngayon ay Pasko. Magandang hapon po mga boss. Dasal. Wala lang ibang kakapitan. Siya lang.